Breaking news ito mga kasembreros ha, kasi tuwang-tuwa si Ma'am Catherine pala nung malaman niyang buntis, no, si Maki Pineda na asawa ni Robby Domingo. And alam natin ng closeness ng magkaibigang ito mga kasembreros na Robby. Unahin ko na ito, no, major item natin. Dito po ay nag-post si Naybara Lopez, no. Maraming salamat Ma'am Naybara sa information na ito. Ito yung time na pinapakita daw ni, wala pa tayong video mga kasembreros. So ito yung time na parang pinapakita ni Robby, parang unti-unti niyang binabalita sa kay Catherine mga kasembreros. Kasi di ba nagkaroon ng problem sina Robby at saka si Maki Pineda sa pagdadalang tao ni Maki, no? Parang nung una yata ay nalaglagan ng baby, no. Sad to know mga kasembreros, and sad to say na nagkaroon siya ng parang nga ba yung term sa pagbubuntis, tapos nalaglag yung baby sa loob na parang pero hindi pa siya ganun kalaki, no, parang ganun yata yung kwento. So parang mapo-form na yata siya into baby pero hindi na tuloy, so parang ganun ba mga kasembreros. Tsaka parang merong sakit yata si Maki, Maki Pineda na asawa ni Robby Domingo. Nakalimutan ko yung napanood ko yung isang vlog ni Robby Domingo, nakalimutan ko yung term. Pero yun, raspa ba yun? But correct me if I'm wrong ha, mga kasembreros, mga katinatics. So yun po, no. Pero glory to God, no. Tsaka sobrang masaya rin tayo para sa mag-asawang Robby at Maki Pineda na nagkaroon sila ng blessing. And grabe kasi ako hindi ako pero na-observe ko yung ugali ni Robby. Talagang siya, parang formal siya na lalaki kasi pinakasalan niya agad si Maki Pineda. Parang hindi siya kagaya ng ibang mga artista na lalaki na parang mababalitaan mo na lang may bagong girlfriend na naman, may bagong kinakasama, may bagong ka-live-in partner, no. So ganun siya mga kasos. Pero si Robby talagang ito, no, glory to God, at saka dininig ng Panginoon ang kanyang panalangin na nagkaroon na siya ng baby. So Catherine's reaction nung pinakita ni Robby sa kanya that Maki is preggy or pregnant, sobrang happy niya. Congrats to the couple. Kasi nga diba parang best friend mo, no, sa buhay, na best friend mo na matagal nang nag-aasam-asam. Kasi alam ni Catherine din, no, yung situation at sa loobin na Maki Pineda. Parang kasi diba best friend sila. So nung matagal nilang inantay, tapos nandiyan na dumating, ay grabe din na parang genuine at authentic yung reaction ni Ma'am Catherine na nagkaroon na ng baby ang kanyang mga best friend, mga kasembreros. So talagang patunay ito na na parang sanggang dikit ba, no, ang dalawang ito mga kasembreros. Nagkasama pa sila sa Pilipinas Got Talent, no. So sobrang close ng dalawang ito sa mundo ng showbiz, mga kasembreros. So kung kaya yung kanyang reaction ay sobrang legit din. Grabe ngiti ni attorney, mga kasembreros, at saya nang malaman niya na siguro ninang na naman ito. Ninang na naman ito si attorney, mga kasembreros, sa kayang Robby Domingo na baby. So 100% sure ako dyan na magiging ninang, kasi best friend sila, no. Parang ganun sa atin pagka may kaibigan tayo, ginagawa tayong kumare ng ating mga classmate or ng ating best friend, for example, sa kanilang mga baby, mga kasembreros. So usual na yon sa ating mga Pilipino. So yun po. Tapos si Mami Min ay nag-post, no, sa kanyang Instagram story nitong Vision Center na kung saan niya ay Ideal Vision, na kung saan ay isa siya sa mga brand endorsers kasama ang kanyang uning kaiha, hindi uning kaiha, ang kanyang bunso, no, na si Ma'am Catherine, mga kasembreros, na model or brand ambassador ng Ideal Vision. Bumati kasi yung Ideal Vision sa kanya ng happy birthday kahapon, no. Happy birthday, Tita Min. Thank you my Ideal Vision family. So yun siya, no, grabe. Brand endorser din si Mami Min, mga kasembreros. So yun, talagang marami na actually bumati kay Mami Min, no. Tapos syempre hindi natin mabigyan ng kasi sobrang dami nating items din. So yun po. Pero yun, happy birthday Mami Min. Thank you for giving us, no, Ma'am Catherine, and of course Papa Ted, mga kasembreros, no. And then ito, next item natin
So, dahil nga nag-beach ang Bernardo family, kaliwat kanan na naman ang nag-feature sa kanila, no, sa Facebook, mga kasombreros. So, ang isip ko dito, hindi sila sumakay sa public transpo, no, ang Bernardo family, kasi may sasakyan naman sila. Baka nag-private jet sila from Manila to Palawan or kung saan mga beach sila pumunta, mga kasombreros. Palagay ko ganun. Or pwede rin palagay ko gano'n, nag-private jet plane sila, mga kasombreros, para sila lang yung nakasakay. Kasi kapag sa airport sila sumakay, malamang sa malamang ay maraming videos na makukuhaan at papost, mga kasombreros. Pero wala, ito ginulat lang tayo na andun na pala sila kahapon sa beach, mga kasombreros. So, Loving Catherine, 6 hours ago, ay pinost dito, no, beach babe, enjoy your vacay, no, or vacay, Catherine. Tapos yung pictures nga ni Ma'am Catherine na naka-shades, mga kasombreros, doon sa beach. So parang ako nagulantang din na bigla na lang parang andun na sila sa tao dito sa may beach, mga kasombreros, ang buong Bernardo family. So pwede rin silang nag-byland. Kung byland yung ginawa nila ay nag-travel sila, no? At saka natulog sa biyahe. Natulog sa kasi ilang oras din ang biyahe from Manila to Palawan. Tapos ito, next item natin. Gustong-gusto ko to. Sabi niya, Kath Den fan official fan page. Sana all na lang miss na. Kasi special daw si Catherine kay Alden. And ganoon din naman kay Alden, kay Catherine, mga kasombreros. So, pero ito ay parang lang, no? Ni-requote lang sa isa sa mga interview siguro ng Kath Den. Kasi special man talaga sila, no? Hindi lang nila muna pinapakita ngayon sa public kasi kapag marami ang nakaalam, marami ang makikialam, mga kasombreros. So talagang grabe, no? Si Sir Alden, alam mong talagang gumagalaw ito ng ninja moves, eh. Ang galing niya ang galing niya magtago ng sikreto. Yung MacDo niya, 'di ba? Magaling talaga siya, creative, mga kasombreros. And maging sa relationships, no? Talagang ingat na ingat si Alden, mga kasombreros. Parang expert talaga siya in handling relationships, especially yung mga taong special sa kanya, mga kasombreros. Ingat na ingat siya, and then yung akala mo wala pero meron. Akala mo wala pero meron. Joke lang po, mga kasombreros, pinapatawa ko lamang po kayo. And then ito, next item natin. Ito, parang nirecall ng isang admin ni Alden, yung on this day, no, na-interview siya ng January 5, 2024 with Sharon Cuneta. So parang ito yung isa sa mga closest friends or parang nanay-nanayan na ni Alden sa mundo ng showbiz, mga kasombreros. Ito ay January 5, 2024 on this day. So na-recall ito kahapon. Mamaya papakinggan natin ito, mga kasombreros, kasi sobrang sweet na sweet ang magnanay nito, na alam natin nagkaroon sila ng movie dati na A Family of Two, mga kasombreros. So si megastar Sharon Cuneta. Tapos ito, next item natin, na feature din pala si Ma'am Catherine at saka yung pagdalo niya or pagsuporta ng pelikula ni Angelica Panganiban at Zanjo Marudo na Anne-Mary, mga kasombreros, no? Siguro siya yung nagpa-black screening dito, no? Mga kasombreros and mga Cathinatics, na hindi niya alam na nanay niya pala yung head ng production team nung ng Anne-Mary, mga kasombreros. And palagay ko mas marami pa silang pelikula na ipoproduce. Inaabangan ko dito nung sabi niya na may chance na si mama niya yung magpo-produce ng pelikula tapos siya yung artista. Or baka sa Elena 1944, no? Kung kaya natatagalan yung Elena 1944 ay baka si Mami Min na yung magpo-produce nun, mga kasombreros. So kasi na-try niya na successful yung kanyang unang pag-produce ng pelikula, no, na Anne-Mary, mga kasos. Pangatlo yata or pang-apat, no, sa may pinakamalaking income itong Anne-Mary, mga kasombreros. So sabi dito, Catherine Bernardo rings in New Year's Eve at family screening of Anne-Mary. So dito sila parang dito nag New Year, mga kasombreros, no, sa pa-black screening or panonood ng Anne-Mary movie.
nina Zanjo at Angelica Panganiban. And then ito, so 44 minutes ago, medyo ano ito ngayon, no? Kasi parang yung Kath Josh at saka Kath din, parang ano sila, parang tinitimbang ng mga tao. Viral topic, 44 minutes ago, ito pinost mga kasembreros, no? Bago lang. Viral topic ngayong 2026 ang dalawang love team, Kath Den at Kath Josh. Parehong magagaling at may napatunayan sa larangan ng industriya. Parehong box office king and queen. At ang Kath Den love team ay nanatili pa rin bilang box office at record breaking. At hindi lang yan, sila din pinaka-highest or pinakamataas na grossing Filipino at number 1 sa takilya sa larangan ng industriya. Ang Kath Josh ay hindi rin natin mapagkakaila dahil mahusay din ito at pareho din na may napatunayan na. Ang Kath Josh, hindi ako mag-agree dito na may napatunayan na. Siguro Josh Lia, no? Si Joshua at saka si Julia Barreto. So sila yung may napatunayan na kasi yung kanilang pelikula last year, no, ay kumita rin po mga kasembreros. So para yung Kath Josh, kasi never pa naman sila nagsama, hindi ako mag-agree dito. Siguro individual projects, yes, kasi si Joshua Garcia ay box office din yung kanyang pelikula with Julia Barreto, no? Pero yung Kath Josh, kung magsama sila, mas maganda na Kath din nila mga kasembreros, no? So yun, tapos at ayon sa mga netizen, malakas din ang chemistry ng dalawa at kahit wala pa siyang movie, kilig na buong sambayanan. Ano pa kaya kung meron na? So pero ngayon parang pinipair nila ulit ang Josh Lia. Parang may project sila na gagawin pero hindi ko pa rin sure mga kasembreros. Ang akin nandito ay Kath din lang talaga, no? At saka yung mga related, no, sa kina Kath and Alden, mga kasembreros. So yun lamang po yung ating talagang pinagpupukusan mga kasembreros. So yun po kasi wala talagang tatalo, no? Tested and proven na yun mga kasembreros na walang tatalo sa tandem ng Kath din mga kasus. Hoping, no, na diringgin ng management talaga ang ating panalangin. So the more na magpa-pray tayo, the more na diringgin yung ating panalangin mga kasembreros. So tulungan ninyo kami na manalangin na dinggin talaga ng Diyos at saka management ang ating panalangin na magkaroon sila ng project. And then ito, last item natin, 5 hours ago, yung Casino Plus ni Alden, no? Sinare pala yung kanyang caravan na charity work mga kasembreros. Sabi dito ng Casino Plus, 5 oras yung nakalipas, no, na pinost ito, isang matagumpay na caravan mula sa ating Casino Plus brand ambassador na si Alden Richards. Dinalaw natin ang tahanang walang hagdanan, East Avenue Medical Center at the Philippine Animal Welfare Society or PAWS upang maghatid ng saya at munting handog nitong nagdaang Pasko. Taos pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong at nakisa sa Casino Plus. So medyo late lang, no, yung kanilang pagka-post mga kasembreros. Tapos yung video nga ni Sir Alden dun sa ginawang charity work mga kasembreros. So yun po. So talagang nakakabilib yung mga charity works. Yung puso kasi it talks about matters of the heart mga kasembreros. Ang tao kapag gumagawa ng charity work, kapag advocacy niya at purpose niya talaga yung gumawa at tumulong sa ibang tao, ibig sabihin ang puso nito ay makadiyos, no? Which is definitely ganon si Sir Alden kasi nga makadiyos siya, no? Nagbabasa siya ng Biblia at prayerful, no? Nakita natin sa kanya mga post, of course, mga kasembreros and mga Kathinatics. Alright, so pagpalain palalo si Phenomenal Box Office Cinema King. Sinama sa ating Kathin items, ha? Sana po ay pakinggan po natin. Pakinggan natin itong kay Alden na about kay Ma'am Sharon Cuneta. And then ang salita ng Panginoon sobrang ganda, no? Sana po ay wag po natin kalampasin ang salita po ng Panginoon. Blessed day po, ha, sa bawat isa. My relationship with Mama is way more colorful than our relationship on screen. Ano sa pagpangan ka ba wala? Yung mom ko po. Yung mom. Sa pagpangan, mami ko. Napita mo? Sabi sa'yo, anak, ikaw yung lost son ko. Dami yung di-discover eh. Grabe. At para po sa ating Word of God ay medyo makulit ito, Ang title natin ay Tama sa iyong mata. Bakit kaya ganito? Proverbs chapter 3 verses 7 to 8. Do not be wise in your own eyes. So ito pala yun, no? Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Napakaganda ito mga kasembreros sa
wisdom naman tayo, no, from the books of or from the book of King Solomon, mga kasembreros. So minsan may mga bagay na akala natin tama sa ating mata, tama na iniisip natin na ganito ganyan, pero sa harap ng ibang tao ay mali pala, no, or pangit pala siya tingnan, mga kasembreros. For example, yung pangangalunya, no, or pag-aasawa, or kukunin mo yung kalaguyo or asawa ng iba. Magkakaroon kayo ng relationship kasi nagkakaintindihan kayo, may common denominator kayo, marami kayong commonality. So para sa'yo okay yun, no? Kasi nga nagmamahalan kayo, and sasabihin mo love wins, no? Love conquers all. Pero may asawa na siya, may asawa at anak, and so on, mga kasembreros. So marami ang nangyari yan ngayon kasi ang trend, ang uso ay parang iniisip nila na as long as nagmamahalan kayo, nagkakaunawaan kayo, ay talagang pwedeng kayo, no? Ngayon maraming mga artista, si Marco Gumabaw, may bagong girlfriend na rin, si Derek Ramsey, parang naghiwalay na rin sila, may bagong girlfriend na rin. Sino pa ba? Of course, na Richard Gutierrez, si Gerald Anderson, hindi pa natin nalaman kung sino yung bagong girlfriend niya, pero kakahiwalay naman. Si Andrea Brillantes, na may bagong boyfriend na. Ako pa kasi, pag nagsiscroll ka, makita mo sa Facebook, mga kasembreros. So, the more you research, kasi naghahanap tayo ng mga items ng Kath din, ay mas naging aware ka sa mga nangyayari sa mundo. So, isipin ng maraming tao na, okay lang pala yung magpapalit-palit ka ng partner sa magkakaroon ng sexual intercourse. Tapos, after a year, after 2 years, no, iba na naman yung partner mo. So, parang parang hindi nila alam na immorality at saka galit ang Panginoon sa ganoon, mga kasembreros. So, ang iniisip lang nila, sige, nagkakaintindihan naman sila. So, parang ganun yung mindset ng tao. Kaya akala natin tama sa ating mga mata, tama sa ating isipan, kasi nga nagmamahalan tayo as long as you are being satisfied, komportable tayo sa bawat isa, kahit may pananagutan ka na, sige, go lang, no? Ganun, mga kasembreros, ang iniisip ng karamihan sa ngayon, which is delikado, no? Kasi kapag hindi natin preserve, hindi natin ma-inject sa mind ng mga tao, at hindi tayo mag-share ng katotohanan na mali at masama at kasalanan ito sa harapan ng Panginoon, ay susundin ito ng mga susunod na henerasyon. Okay, kunwari yung mga pasayaw-sayaw ng mga medyo bastos na mga actions, no, na mga steps, mga kasembreros, dahil marami mga TikTokers, maraming mga vloggers ang gumagawa noon, ay at kahit mga artista, no, pag sinasayaw yung kahit na mga bastos na mga actions, nakita mo kahit mga 4 years old, no, nagiging dancer na rin at ginagaya yung mga bastos na mga actions, mga kasembreros. So may mga naman na nakakatuwa kasi may mga Christians naman na talaga nagbabahagi ng salita ng Panginoon, ng kanilang pananampalataya, pero kapag hindi lalakasan natin, no, yung pag-share ng gospel, ng good news, ng katotohanan, using the Holy Bible, mga kasembreros, ay delikado yung ating mga susunod na henerasyon. Iniisip ko nga minsan, sana pwedeng ibalik yung panahon na yung pagliligawan, yung nagsisibak ng kahoy, yung talagang mamamanhikan, yung ganoon ba? Kasi ngayon sa digital age, yung computer age, laptop age, cellphone era, mga technology era, mga kasos na mas lalo pa nag-high-tech, yung ligawan yun, text, chat, no? Tapos kinabukasan sila na. So parang grabe yung epekto ng kapag hindi natin talaga dinisiplina at pinalaki na maayos yung ating mga anak, talagang lalaki sila na parang gano'n, no, instant relationship, instantly naghihiwalay. Kasi yung mabilisang relasyon na madali nakuha, no, talagang madali ring nawawala, mga kasembreros. Parang pera lang yan, no? Kapag ninakaw mo at saka hindi galing sa mabuti, ay madali rin pong nawawala, mga kasembreros. So parang gano'n din ang relasyon. So sinasabi ko ito kasi relationship ay napakahalaga, mga kasembreros, na akala natin tama, no, sa mga mata ng bata, no, sa mga mata ng tao, sa mata ng beholder ay tama, pero mali pala, mga kasembreros. So yun, lalo na po sa mga mata ng bata, akala nila tama, no, di ba may kasabihan na ang tama sa mata ng bata, ang mali parang nagiging tama sa mata ng bata kapag ginagawa ng matanda, no, parang ganon, mga kasembreros. The verse in Proverbs chapter 3 verses 7 to 8 carries a profound message about the importance of
fearing the Lord and turning away from evil. The use of the term fear in this context does not mean to be afraid but rather to have reverence, awe, and a deep respect for God's divine presence and power. So kasi na-mention dito, di ba, na fear the Lord, depart from evil. So yun nga, no? Kasi akala natin minsan matalino tayo, no? Ito yun ang mga magaling, no? Akala natin tama, no? Akala natin magaling tayo, pero hindi pala. So, akala natin magaling tayo, not until na may na-encounter tayo na mas magaling sa atin. Parati nating tatandaan na there will always be someone who is greater, better, para sa atin mga customers. Pero yun nga, no? Comparison is the killer of joy. So, kung kaya wag natin kumpara yung ating sarili. Maybe, inspiration, gawin natin silang inspirasyon mga customers so that we can be a better individual, let's say sa ating paggagawa ng contents, sa ating trabaho, no, sa ating technique at strategy sa buhay para makasurvive, para mabuhay mga customers, and ma-improve ang ating way of living. No po pwede yun, inspiration mga customers, but not to the point na kumaga pa ikumpara mo na lang all the time mga customers. We establish a strong foundation of faith and wisdom that guides our actions and decisions by acknowledging and honoring the Lord in all aspects of our lives. Furthermore, the verse emphasizes the connection between spiritual well-being and physical health. So, na-mention din kasi dito, di ba, yung it will be health to your flesh and strength to your bones. So, sabi dito, kapag tayo daw pala ay may takot sa Panginoon, magiging kalakasan natin ito sa ating kalusugan, hindi lamang sa ating physical, but also sa spiritual mga kasembreros, sa flesh and bones, so kalakasan ng ating mga buto mga kasembreros. So, yan, and gusto ko mag-testify ng kapangyarihan ng Diyos mga kasembreros sa panalangin, no? Yung akin pong kasing bayaw, yung tatay ng aking bayaw mga kasembreros na 81 years old na, ay isinugod sa ospital, no, noong nakarang linggo. And yung initial findings ng mga doktor ay ooperahan siya sa puso kasi may sakit sa puso mga kasembreros. And then, so yun, no, nang nag-usap kami ay idulog natin sa panalangin itong tatay, no, ng aking bayaw mga kasembreros or sister-in-law sa Maynila. So yun, no, parang ilang araw, no, yung aming panalangin mga kasembreros ay nagbunga, no. Kasi naka-leave yung doktor nang 2 araw yata. Tapos ang pagbalik ng doktor ay tinest lahat-lahat. And glory to God, no, talagang hallelujah. Sabi ng doktor, hindi na pala siya kailangang operahan kasi medications na lang sa bahay at yun, na-discharge na siya mga kasembreros. So sa awa, no, talagang grabe. Ito yung sasabi natin na yung panalangin talaga nag-work mga kasembreros. Ang operation sa puso, hindi po yan basta-basta mga kasembreros, lalo na kapag matanda na mga kasembreros, kung kaya dininig ng Diyos ang panalangin. So yung kapag marami rin ang nananalangin talaga, kasi Christian din yung aking kapatid at saka yung aking sister-in-law, no, talagang malalim sila sa Panginoon. Meron silang Christian church doon sa Manila mga kasembreros na inatinan. Glory to God. So yun, talagang kapag marami ang nananalangin, especially yung mga kapatiran sa church, ay talagang diringgin ng Diyos ang ating panalangin kapag meron tayong nagpapalinis tayo sa ating puso, no, yung ating mga kasalanan, pinapalinis natin, and then yung genuine at saka dalisa yung ating panalangin mga kasembreros ay diringgin. Grabe, no, napaluwa ako nung nalaman ko yung or nabasa ko yung chat mga kasembreros na hindi na pala siya kailangang operahan mga kasembreros kasi malaki ng gastos no, kapag kapag nagpapa-opera mga kasembreros, maliit na ang amount na 100,000 kapag nagpapa-opera ka. So yung pagod na pabalik-balik sa ospital, no, talagang mahirap mga kasembreros. So lahat tayo na nakakaranas po ng ganitong uri ng mga challenges sa buhay, pero yun nga, no, parati nating isipin at parati nating gawing habit ang panalangin talaga mga kasembreros. Kasi ang Diyos natin, kasi ang glory, kapag nananalangin tayo at saka dininig ng Panginoon yung ating panalangin, ang glory, ang thanksgiving, ang pasasalamat, ang appreciation ay nasa Diyos mga kasembreros at sa mga taong nanalangin sa Kanya or nanalangin doon sa mismong circumstance or prayer request mga kasembreros. Grabe, no? Talagang hindi ka mapigilang ibahagi ito sa inyo because our God is great, and prayer really works even to this day and even to the generation and times to come mga kasembreros.
Alright, sinabi sa ating Word of God ha, na po pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at humility, no, na sometimes ay hindi tayo tama o hindi tama ang ating ginagawa sa ating mga sarili, mga kasembreros. Not until we apply and we read the Word of God. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.